kung ma-declare as unconstitutional yung budget, it is equivalent to the Congress as not having passed a valid budget or appropriations bill. Therefore, it will still cover the reenactment, the automatic reenactment provision of the previous year's budget, na they are simply doing destabilization efforts daw. Kung ako po, yung professional assessment ko po with statement like that ni President Bongbong Marcos, that is in a way, masasabi po natin na parang tinatakot po yung opposition. Therefore, it is your right to file that case in court. Diba? Kasi yun po yung proper venue. Ako po ay sang-ayon na sa mandatory drug testing sa lahat ng elected and appointed officials sa gobyerno. Sagot ko po dito ay hindi agad-agad. Nagkakaisa po tayo na talagang dapat labanan ng korupsyon. Base doon sa kaso ng ibang tao. Because guilt is personal. Huwag po nating ipaangkin kay Pangulong Duterte yung kasalanan ni Ninja Caps. Kaya po, after 3 years na tapusan sa pag-ulo, walang kaso. Ma'am, gigil na gigil kang kasuhan si Pangulong Duterte at ako ng mga kaso na hindi mo kami maliling. Kumusta na po yung conviction mo sa kasong child trafficking? Ano na po nangyari? Bakit andyan ka pa? Dadagan, Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. So, yung season na susunod, okay. It's, there's a, hindi... 1,000 pesos. May say milyonaryo, sama-sama tayo, babago muli. Para maging milyonaryo. Alright, welcome back mga kabitaan. Heto na naman tayo, nagbabalik naman ho sa ating pagbibigay ng mga reaksyon na patungkol ho sa mga gaganapan sa ating lipunan. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pindutin nyo na po ang subscribe button para ho maging masaya ho tayo lahat at updated sa mga pangyayari. At the same time, pindutin ang notification bell. All nyo po yan para sigurado agad-agad ma-notify ho kayo pag meron tayo mga latest uploaded video mga kabalitaan. Like at i-comment, mag-share na rin po sa video ito at pakisabi sa mga kasamahan nyo dyan, mga kaibigan, kapamilya o sa, kahit ano-ano pa na mga kakilala nyo na may mga YouTube account na dito na, bumisita na sa ating munting bahay. And not to skip ads ho tayo mga kabalitaan. Matsalam ho sa inyo lahat. At of course, babatiin din natin yung ating mga moderators, lalo na ho itong mga masugid na tagapanood natin, regular viewers natin at yung talagang hindi ho natatakot na magbibigay ng kanilang mga reaksyon, opinion at suhestyon mga kabalitaan. Diyan sa Cebu City kay Mami Rose at Daddy Burning and Toby Tobias, Tobias family, mabuhay ho kayong lahat kabalitaan. Ngayon naman po ay ating pag-uusapan itong harap-harapan mga kabalitaan, no? Itong debate diyan sa GMA at medyo maganda yung resulta. Itong si Castro binalatan mga kabalitaan, hinubaran ng maskara mga kabalitaan ni Senator Bato de la Rosa. At ito namang si Attorney Espirito dinadaan sa pasigaw-sigaw mga kabalitaan, pero bandang huli ay lumuhod ho nito kay Attorney Vic Rodriguez mga kabalitaan. Simple lang si Attorney Vic Rodriguez dito. Napakamalumana yung entrada niya po. Nung binigyan ako ng oras itong si Espirito, ay naku, dinadaan sa tapang mga kabalitaan. Butata rin naman to kay Attorney Vic Rodriguez. At nandyan ho, mapapakinggan din natin itong si Attorney Jimmy Bundok mga kabalitaan. So, bago tayo tutungo dito, dito muna tayo, no? Dito muna tayo sa balikan natin tong rally mga kabalitaan. Rally ng mga budulista mga kabalitaan. Mga budulista, ano nang nangyari sa inyo diyan, budulista? So eto po, alam niyo po ba, medyo nagkakagulo sila dito mga kabalitaan dahil meron pa yatang hindi nababayaran no? Ang dami totoo pala yung bali-balita na hakutan system, bayaran system mga kabalitaan. May attendance check pa mga kabalitaan.
Talaga naman itong makakadilaw, no? Wala talaga sa ayos, mga mambubudol pala to. Tingnan nyo, napasama tuloy si Ma'am Shelo dito. Aywan ko lang kung alam ni Ma'am Shelo to dito, yung kanilang kalakaran ngayon, diskarte ho nila mga kabalitaan. For sure, parang walang kaalam-alam si Ma'am Shelo, pero ewan lang ho natin kasi sila lang dyan nagkakasama mga kabalitaan. At dito na ho tayo tutungo, itong may mga nag-aaway dito, impromptu itong video na to mga kabalitaan, hindi ho natin napanood to. At tignan ho natin anong mga kaganapan dito mga kabalitaan. Nag-aaway sila. Ito parang nag-check attendance to dito eh. Parang nandito yung budget nila siguro. Tingnan natin. Nag-aaway sila dito mga kabalitaan. Daming nabudol. Coordinator yata yung isa. Leader yata yun eh. Wala na. Nagkabukingan na. Wala na. Hindi na makapagsalita kasi may camera eh. Hindi yata dumating dito yung kanilang leader. Yung mahawak ng pera. Yung sinanay isa, galit na galit. Ngayon, putulin na natin kasi may background pala to dito. Nag-aaway to kasi nga kukunin na daw yung sa kanya. Kung magalit man kayo sa akin ng magalit, basta sabi niya, ayaw ko nang kukunin. Talagang mandurugas talaga itong mga ano to, no? Napakatindi talaga nila mga kabalitaan. Talagang napakatindi ho. Grabe mambudol itong dilaw. Yung pink dilawan mga kabalitaan. At pati ng grupo ni Ma'am Shelo. Ewan ko lang kung si Ma'am Shelo may kinalaman ba ho dito mga kabalitaan. Tapos sasabihin nila 4 minions daw sila mga kabalitaan. Sa initial na balita, 1,000 lang ho, pero nadagdagan daw sila, umabot lang daw ng 4,000 mga kabalitaan. Pero itong si Trillanes, nagmamayabang, sabi niya daw, 40,000 daw yung, kulang-kulang 40,000 yung dumalo mga kabalitaan. Hindi rin magpapatalo yung Trililing mga kabalitaan eh. Hindi magpapatalo itong si Robot. Anyway, naalala niyo po ba yung sinasabi ni Bonget na President BBM? Sabi niya, di ba? I-shutdown niya daw everything mga kabalitaan kung gagawing o kung resulta ng Supreme Court ay magiging unconstitutional itong 2025 GAA mga kabalitaan. Parang kailangan pa talaga to ng magbabantay kay Bonget kasi iyakin pala tong presidente natin mga kabalitaan. Tapos rumisbak pa, destabilization daw yung ginawa ng mga Duterte at kalyado nito. Di po ba? Talagang napakitid ho mga kabalitaan. Wala na bang karapatan na babatikusin, pupunain yung mga maling ginagawa ho dyan sa gobyerno ho natin? Sila lang ba palagi ang tama? Sanay kasi kayong walang pumuna eh. Kaya ngayon, lumabas na yung katotohanan at nagalit na ho yung panahon sa inyo. Kaya bumalik na ngayon at look down nyo na. Parang sinalo nyo na yung, yung mundo. At heto, panoorin natin to dito kay Attorney Niel Abayon. Meron ho siyang explanation dito mga kabalitaan. Pakinggan ho natin kung ano ho masasabi niya dito patungkol sa sabi ni Bonget na he will ano ba yung gamit niyang term kanina? He will stop everything ba yun? Yun ba yun? Basta, yun na yun mga kabalitaan.
Okay, So good tuloy tayo. everybody, I'm back for another video at tuloy pa rin po tayo sa budget discussion kasi sumagot po si President Bongbong Marcos or nagbigay po siya ng comment nung tinanong siya ng reporter regarding daw dun sa petition na final nila Attorney Vic and nila Congressman Ungab. So para po mas magka-idea kayo at mas maintindihan nyo kung ano po ba yung tinutukoy ko, panoorin nyo po muna tong clip na to. Sir, one budget lang po, sir. Yes. Will you have your reaction dun sa pinailang po na challenge before the Supreme Court, the former ES Vic Rodriguez? What do you think of this, sir? Unconstitutional daw ka? Well, that I've read some of the filing, the complaint. Well, the Soljan, of course, will be the ones who will argue for the government, and he tells me, Soljan Maynard tells me that we are on a solid footing in terms of constitutionality. I don't know why they bothered to file that because napakahirap ng kanilang assertion. It clearly doesn't. Well, anyway, it's not for me to make the argument. We'll let the Soljan make the argument before the Supreme Court, and we're very confident that our case is strong. Pero just in case lang, sir, na bumubuhat, not in favor of the admin, yung decision ng Supreme Court, meron po pa tayong contingency? No, we shut down everything. I guess that's what they want. They want the government to cease working. So yung matuloy yung Okay, so shutdown pala yung tamang term, hindi stop. No. So he will shut down everything daw. Kung magiging unconstitutional yung response ng yung respond ng Supreme Court mga kabalitaan. kanilang mga destabilization na ginagawa. So alam ko po baka nagsasawa na kayo regarding this topic no kasi nakailang budget discussions na po tayo or ilang budget videos na po yung nagawa ko. Pero kailangan po kasi nating tandaan na yung subject matter dito is taxpayer funds, public funds. In other words, pera po nating lahat yan na Pilipino. Kaya sa tingin ko proper lang naman po na i-share ko yung legal knowledge ko, legal wisdom ko regarding this as much as I can to the Filipino people para at least po ma-enlighten din kayo at mas maging aware kayo kung ano nga ba yung mga rights ninyo regarding the pera po natin, yung taxpayer funds, yung public funds po natin. So yung first legal issue po natin for today is kung tama po ba yung sinabi ni President Bongbong Marcos na ititigil daw or they will shut down everything if ever ma-declare daw po as unconstitutional yung 2025 General Appropriations Act. At for this po, yung magiging legal basis ko lang na explanation ko is very straightforward po. It will still be the 1987 Philippine Constitution, specifically Article 6, Section 25, Paragraph 7 of the Constitution. Okay? So nakalagay naman po dyan kung hindi po magawa ng Congress or hindi po maipasa ng Congress yung General Appropriations Bill for that fiscal year, ang mangyayari po is yung previous year's budget yung yung gagamitin or in other words, magkakaroon po ng reenactment of the previous year's budget. Tapos yung previous Okay, so kaya pala sila medyo galit talaga lalo na ho yung itong mga young guns nila ho. Galit na galit kung ma-unconstitutional yung budget dahil nga pala pwedeng gamitin yung paano yung budget last year, yun na lang i-adapt mga kabalitaan. So, galit na galit sila, baka may plano sila sa sobra-sobrang pera na kanilang tinatago sa taong bayan mga kabalitaan. Abot na ho natin, yun pala yung pinaka simplest anong tawag dito? Reason kung saan talagang may sila, may pinaglalaban talaga sila. Pinaglalaban sa para lang ho sa kanilang sariling kapakanan mga kabalitaan. Hindi ho para sa karamihan, sa mga mamamayang Pilipino. Di ba? So holy this na. Holy pero hindi kulong mga kabalitaan. Tuloy tayo. This year's budget po na yan will remain in force and in effect until the new bill, the new General Appropriations Bill will be passed by Congress. Okay? So ibig sabihin po, hindi po matitigil ang government porket ma-declare as unconstitutional yung General Appropriations Act. Di ba? Hindi pala matitigil sana i-shutdown na lang talaga ni Bungit para talagang diretso na siya baba sa kanyang pwesto. May batas pala tayo Hindi po pwedeng i-shutdown lahat. Kahit wala ko tayong budget, magiging unconstitutional yung budget sa 2025 ay hindi maaaring ihinto itong operasyon ng gobyerno. Dahil po ay nasa batas na maaaring balikan kung magkano at magkano kung yung aabutin ng nagamit nilang budget last year o kung yung nagamit nilang budget na naprubahan last year para tuloy-tuloy yung operation sa gobyerno mga kabalitaan. So saan po ba niya nahugot yung sinasabing na we will shut down grabe everything pa Ako talaga tong si Bongit wala talaga sa ayos to. Pati yung kanyang mga advisor ho dyan. Ano bang sinasabi nito ni Lucas Bersamin dyan? Ba't hindi niya ba ma-advisean itong presidente na, President, hindi po pwede ho yan. Huwag mo sabihin sa publiko yan, presidente ho kayo. Mapahiya tayo dyan. Di ba? Parang magkasing edad na rin sila ni Bongit at ni Bersamin mga kabalitaan.
because the previous year's budget, the 2024 budget po, will be automatically reenacted until the new budget bill, the new budget law will be approved by Congress and signed by the President. And aware naman po ako na yung provision na sinite ko is nakalagay lang dyan is if the Congress fails to enact a general appropriations bill. Wala pong sinabi kung ma-declare as unconstitutional yung current budget law. However, we can still apply by analogy kasi yung in effect naman po niyan kung ma-declare as unconstitutional yung budget, it is equivalent to the Congress as not having passed a valid budget or appropriations bill. Therefore, it will still cover the reenactment, the automatic reenactment provision of the previous year's budget. So again, ulitin ko po, hindi po automatically magkakaroon ng shutdown po ng government natin because there are safeguards po for scenarios like that provided under our Constitution. Okay, so alam po yan ng framers ng Constitution natin kasi it is very important po that the government must keep on working, must keep on functioning if ever po mga situations like this is mangyari po. So na-predict na po yan ng framers po ng Constitution natin. Okay, this is not something new and this is already provided for in our Constitution as a safeguard po for a situation like this. And ito po, mag-discuss na lang din ako ng personal observations ko with everything that is going on po currently dito sa political landscape natin sa bansa. So una-una po, alam naman natin there are two main political factions right now in our country. Of course, the administration of President Bongbong Marcos and the opposition led by former President Rodrigo Duterte and his group. Okay, so syempre, since those are both political factions, they have political agendas that they want to push for. Okay, so ngayon makita po natin yung political agenda po ng admin ng side nila President Bongbong Marcos, gusto nila ipasa dun sa side nila former President Rodrigo Duterte na they are simply doing destabilization efforts daw. Kung ako po, yung professional assessment ko po with statement like that ni President Bongbong Marcos, that is in a way, masasabi po natin na parang tinatakot po yung opposition. Because tandaan po kasi natin, one of the essence po kasi in lawyering is that if you believe someone has violated your right and you believe you have a cause of action against another individual, therefore it is your right to file that case in court. Diba? Kasi yun po yung proper venue. Kung sa tingin po ninyong may nag-abuso sa inyo, may nag-violate ng karapatan po ninyo, ang proper venue po talaga is you go to court to have the court interpret how the law should be interpreted in relation to the facts that you will be presenting. Yun po yung proper remedy. Mas mabuti na pong pumunta tayo sa korte para iwas gulo kesa naman po biglang may mag-rally na lang dyan sa labas. Pag ganun po, mas posibleng mas lumaki pa yung problema sa bansa natin. So kaya ko po yan diniscuss kasi yung statement po kasi ni President Bongbong Marcos, kung titingnan po natin, it is in a way parang sinasabi niya na porket nag-file ka pala ng case kasi you believe nga you have a cause of action, that is already a destabilization effort. Diba? So medyo unfair naman po yun because like Yes, tama po yun. Napaka-unfair po yun mga kabaitan dahil yun nga sinasabi natin kanina, wala na ba tayong karapatan na supilin ho or punain itong mga ginagawa at klaro naman ho talaga sa publiko. Kahit sino hong magsasabi ho dyan, klaro naman ho na talagang may irregularidad na ginagawa ho yung budget. May mga pagbabago dyan, may mga insertion ho dyan mga kabaitan na hindi ho nila talaga masagot-sagot kung sino talaga ang nag-fill in the blanks mga kabalitaan. Kung sinabi pa nila yon, hindi na sana magkakaproblema. Tanggalin nila yun sa pwesto. I-impeach to nila. Kung pwede ba yung matanggal, walang visa yung kanyang pagiging halal ng taong bayan. Ganun lang po yun. Kaso hindi nila masabi-sabi dahil nga po, bawat isa sa kanila ay may mga hawak ko silang alas. Kasi magkakabukingan ho pag may pumalag o isa sa kanila. At yung napagkasunduan, stick to the plan ho talaga mga kabalitaan. Yun po yung mga sinasabi ho nila dyan. Kaya kahit alam na nila na mali sila, nagpapakapalan pa rin ho sila sa kanilang mga pagmumuka dyan na talagang wala na hong hangad kundi magkaroon lang ho ng malaking budget para sa kanilang sariling interest mga kabalitaan. Like I said, if you believe there is a violation of your right or a violation of constitutional provisions, karapatan po talaga ninyo yan questionin sa court, okay? And that is the proper remedy to address your grievances. Is you go to court and you have the court interpret the law in relation to the facts that you are presenting. Yan po yun. So ngayon, punta naman tayo sa side nila former President Rodrigo Duterte. Syempre, kung pro-BBM po kayo, pro-BBM admin, it would really appear na destabilization lang. However, kung titingnan din po natin, meron din po talagang lapses yung Congress for this General Appropriations Bill. Although, syempre, sinasabi naman ng ibang lawyers na valid naman daw yun, wala namang issue. Nevertheless, ako po, yung professional assessment ko is merong mga lapses, may it be minor, pero lapses pa rin po yun eh. So you can still go to court and again, have the court interpret how the law should be applied in that set of facts, okay? So yung ginawa lang po dito nila Attorney Vic Rodriguez, nila Kong Ungab at the rest of their group, since tingin nila may maling ginawa yung Congress, therefore, karapatan po nila yun pumunta sa korte to question things. It might appear lang na they are simply pushing for their own political agenda. However, may lapses po eh. So yun, karapatan po nila pumunta sa court para questionin yun.
di ba? Hindi naman yun siya simply because of destabilization efforts eh. Kasi if we think about it, the previous budgets nung wala naman talagang issues, wala naman pong case filed eh. So ngayon, this 2025 budget, unfortunately, there are issues na lumabas. So karapatan po yan ngayon nung certain individuals who believe there are constitutional violations, there are violation of their rights to go to court, to have the court address that legal issue. Ako po yung tingin ko that is not simply a destabilization effort. They are just simply exercising the rights that is granted to them under the law. At ina-explain ko po yan para at least maging critical thinkers din po tayong lahat. Alam naman po natin sa mga issues na ganito, madami po talagang tinatawag na political noise between two opposing political factions, di ba? Tapos tayo po as political observers, as citizens of the Republic of the Philippines, ang gusto lang naman po natin is peace and prosperity for our nation. Ako po personally, ayoko makialam sa politics. Gusto ko lang tutukan yung legal issue, tapos apply natin kung paano mo mag-apply yung batas doon sa issue na yon, and then yun, period lang. Kaso yung problem nga po, since this involves political figures, nagkakaroon po ng political noise, tapos minsan tayo as regular citizens na naguguluhan or nabablinded tayo by the political noises, nakakalimutan natin yung actual legal issue. So yan, that is also one of the reasons why I make these videos, para po at least tayo pong mga concerned citizens lang na ayaw masyado sa politika, mawawash out natin yung political noise at makaka-focus tayo lang kung ano ba talaga yung legal issue that is presented in the current event that I am discussing. Okay, so yun lang po. I am not pro BBM, I am not pro Duterte. I am simply just discussing the law in relation to the facts that is being presented. And ako napareact lang po talaga ako dito kasi yung statements po kasing gano'n ni President Bongbong Marcos, ibig sabihin pala nun, kung tingin natin may mga abuses na against us, is wala na lang tayong gawin because we are a destabilizer, simply because we are questioning, simply because we are enforcing the rights that is provided by our constitution. Hindi naman po yun gano'n. Ako po personally, kung mag-file ako ng petition regarding a case na ginawa ng government, that's not for destabilization efforts, but that's just simply me exercising my rights and privileges under the constitution to ensure proper governance po sa bansa natin. Okay, so yun lang po, napareact ako doon kasi medyo powerful masyado yung statement ni President. Alright, so yun po, dito nagtapos itong si Attorney Niel Abayon. Talagang very objective ho itong si Attorney Abayon, mga kabalitaan. At alam nyo po, siya po ay talagang wala ho siyang pinoproteksyonan or pinoprotektahan na kahit sino mang mga political party o kung ano-ano pa. Basta doon lang ho siya sa mga legal basis ho, yung pinagbabasihan, mga kabalitaan. Yun ang maganda. At kahit tayo ay natuto na rin ho tayo sa mga ganyang bagay, di po ba? At ako rin naman, I would agree sa naging statement ni Attorney Abayon, dahil nga po, hindi naman po ibig sabihin talaga, totoo yun na kung file kayo or nag-file kayo for petition sa isang batas ay ano na yan, paninira na yan sa kanilang administrasyon, pang-destabilize na sa administrasyon. No, hindi naman, kasi ayon pa sa saligang batas na we can exercise our rights, mga kabaitaan, basta idadala ho sa legal remedy or sa mga pagpa-file ng case sa korte para ho doon kasi that's the right that's the right venue para to make sure na magiging peaceful ho yung petition, na hindi ho tayo pupunta doon, kakalampagin yung House of Representatives, pupunta doon sa Malacanang, magrarally ho na patungkol dito, patungkol doon. Why don't you try to file a case against to those people, to those government officials na nakikitaan ho natin na may mga problema? Tama po yun. And part ni Ma'am Shelo, why man hindi siya nag-pass ng nag-complain siya patungkol sa katiwalaan sa budget. Well, sabi niya, itong first week of February, so titignan ho natin, mga kabaitaan. Pero yung kanilang ginagawang rally ho, mga kabaitaan, balikan ho natin, ayun po ay hindi magandang pamamaraan. Lalo na ho na maraming nabudol ng mga dumalo ho doon. Yung iba, hinablot lang ng barangay officials. Yung iba pinaasa na may matatanggap pagdating doon, pero biglang nawala yung leader. Pagdating doon sa venue, wala na ho silang makausap kung sino yung pupuntahan nila. Tapos yung iba, yung mga matatanda, nagrereklamo na hindi nabayaran ng 1,000 pesos, mga kabaitaan. So yun po, talagang nangyayari yan. Yun ang katotohanan po. Dahil nga, sila ay wala ho talaga silang kakayahan na gumawa ng ganong rally na ikabubuti ho para sa ating bayan, mga kabaitan. Yun ang klaro hong destabilisasyon para sa akin ho. Nililing lang kasi na yung utak ng mamamayang Pilipino. Anyways, yun ang kanilang karapatan na ipinaglalaban ho. At sa atin, iba rin naman ho, mga kabaitan. Pero sa punto ho natin, tama po yung ginawa. Yung pagpa-file ho at yung yung expose ni Congressman Ungab, talagang malaking puntos yan sa panahon ngayon, dahil lalo na po, alam naman natin, yung Kamara ay maraming mga buhaya dyan, dahil nga sa kanilang the power of the purse, mga kabalitaan. Wala na kung sino makakadikta sa kanila kundi si Tamba lamang.
si Bongit hindi makontrol si Tamba hindi rin magpapakontrol ni Bongit. Parang bawat isa sila sa kanila ay may mga alas na hinahawakan laban sa isa't isa, mga kabalitaan. So ngayon po, lipat na ho tayo dito sa debate ho ng mga piling tumatakbong senador at mga incumbent senador, mga kabaitan. Dito ho, makikita natin kung paano ho napakatalino itong si Atty. Vic Rodriguez. Sumagot ho kanina, parang ano siya, parang kalma ho siya. Tapos itong si Espiritu, ito dapat, itong si, sino ba yan? Si Luke Espiritu, hindi dapat itong manalo sa Kongreso, asamin sa Senado. Kasi pag nakapagsalita siya, parang si Franz Castro na napakabastos, napakahambog, mga kabaitaan. Kala mo kung sinong may nagawa na sa ating bayan eh. Hindi nga manalo-nalo kahit anong posisyon tinatakbuhan yun ito. Tapos sisigaw-sigaw siya sa harap ni Atty. Vic Rodriguez. Napakawalang kwenta tong taong to, mga kabaitaan. Abogado pa naman. Naging tanga tuloy siya sa kanyang naging statement dyan. Although may karapatan siya, pero parang yung debate dito, parang puno na ng galit yung puso niya eh. Inuna na simpleng pagtatanong at simpleng reaction, talagang sumisigaw na ho siya dito, mga kabalitan. Tingnan niyo po. At ito naman si Franz Castro ay butata ho. Hinubaran yung kanyang maskara na puno ng kasinungalingan. Sabi pa niya dito na yung pag-convict sa kanya hindi totoo daw. Dahil hindi daw totoo yung ginawa niyang yung sa mga kabataan. Tapos, sabi niya, tama lang daw kasi guro daw siya, mga kabaitan. Paano kung hindi totoo? Na-convict ka na nga eh. May sentensya ka na nga, tapos sabihin mo hindi totoo. Nakikita, tangang-tanga talaga tong si Franz Castro. Wala ka talaga matutunan dito, mga kabaitan. At napakakapal ang muka na umaharap pa sa national television na magipagdebate na wala naman sa punto. Simple lang yung pagtanong, sagot at tanong ni Bato de la Rosa. Di ba? Convicted ka? Child abuser ka? Dapat nakulong ka. Ba't hindi ka pa nakulong? Kasi gusto niya daw, kakasuhan din si Senator Bato de la Rosa. Ito po, panoorin natin yung kabuuang detalye patungkol sa debate ito. Mandatory drug test para sa mga opisyal ng gobyerno. Ito po yung naging topic sa dalawang tumatakbong senador sa ating bansa. Ako po ay sang-ayon na sa mandatory drug testing sa lahat ng elected and appointive officials sa gobyerno bilang pagtugon sa Article 11, Section 1 of our Constitution that public office is a public trust at dapat lahat ay may accountable sa ating mamamayang Pilipino. Kulang pa po yung oras nyo. Baka may gusto pa ho kayong sabihin. At yun nga po aking isinususog din yung Dangerous Drugs Board Resolution number 13 series of 2018 na nagpapahintulot na i-undergo sa drug test ang mga elected officials. Okay. Pakinggan po naman natin ang posisyon ni Attorney Luke Espiritu. Ang pagsugpo sa droga, hindi yan magic formula para sulbahin ang lahat ng kabulukan sa gobyerno. Diyan na naman tayo. Ginagamit na naman natin ang droga bilang pinagkakasya natin ang problema ng buong bayan na yan ang magiging problema. Yan ay tukhang mentality ni Duterte. Kaya yan lumalabas dahil aminin na natin, nagbabanggaan si Marcos at si Duterte, pinaparatangan niya si Marcos na bangag. Kaya meron tayong mga mandatory drug testing na ganyan. Sawang-sawa na ang taong bayan sa bangayan ng Marcos at Duterte. Pag-usapan nyo yung tunay na issue sa kahirapan, hindi yung mga droga. Diba? Sobrang bastos tong animal na to, mga kabalitaan. Galit na. Chong, ano bang gagawin mo sa mga drogista? Hindi mo na lang ipapahuli. Hindi mo na lang ba ipapakulong yung mga ganong klaseng salud sa lipunan? Ang maganda rin kasi dyan, kaya ho dapat talaga magkakaroon ho ng drug test sa lahat ng mga kumakandidato dahil po ay nasa saligang batas na sinasabi public office is a public trust. Kung ikaw, magkakaroon tayo ng bangag na leader gaya ngayon, ayon pa ni Tatay Digong Duterte, ano ang takbo ngayon sa ating bansa? Di po ba? Magulo ho tayo ngayon kasi walang leadership, walang isang salita, mga kabaitan. Sino pa makapag-isip na maganda kung ang leader ay kung ang official sa ating bansa ay bangag? Ayaw na yata, parang ayaw niyang magpa-drug test. Baka siguro hindi natin alam, baka may karanasan din to, mga kabalitaan. May karanasan to na mahilig manigarilyo ba? Sigarilyo, hindi karanasan na gumagamit gumagamit ng sigarilyo, mga kabalitaan. Kaya galit siya.
Baka, kasi nga, mahal na nga yung sigarilyo ngayon eh. Pinatawa ng mataas na tax. Kaya baka hindi na rin ito maka-afford makabili ng sigarilyo. Kaya mas lalong galito siya sa mga maraming ipinagbabawal na talagang hindi nakakatulong sa ating bansa. Yung mga ipinagbabawal ho, at yung mga mandatory ay para ho yan sa ikabubuti ng ating bansa, mga kabalitaan. Ba't ka ba nagagalit kung mandatory yung pagda-drug test? Sa isang politikong tatakbo sa ating o sa kanyang posisyon na gusto niyang makuha sa gobyerno. Ba't aayawan ba ho natin? Mabigat po ba ho yan? Libre naman ho yan. Kung hindi ka makaka-afford, libre naman ho yan, mga kabalitaan. Magkano lang ba yung drug test? Kung wala kang tinatago, masakit pa talaga yon sa dibdib? Ha? Na-insulto ba kayo sa mga ganyang pakiusap sa gobyerno na sila mismo? Alam naman ho natin na ang problema ho sa ating bansa ay druga na rin. Bumalik na rin yung druga, mga kabalitaan. Tingnan mo doon sa Cebu, sa Naga. Mag-ina. Pinagtataga. TY. Anong dahilan? Dahil nakadrugs, mga kabalitaan. Meron pa doon, saan pa ba yung pangyayari na pinatay naman yung isang kapatid? Anong dahilan? Droga na naman. Gusto mo, lahat tayo rito sa bansa ho natin, malulong sa illegal na drogas? Pati yung ating mga opisyalis sa ating gobyerno? Mas lalong malulugi yung bansa. Kasi mauubos yung pera eh. Kasi pambili lang ho ng tawag nito ng illegal drugs. Ano mangyayari sa distrito? Ano mangyayari sa baluarte ng isang politikong adik? Lahat na doon, puro na mga zombie, mga kabalitaan. Talaga tong abogado naman sana to. Parang gusto niya pang padamihin yung illegal drugs, mga kabalitaan, sa ating bansa. At gusto niya pa yatang padamihin yung mga politiko na gumagamit at protektor sa mga ipinagbabawal na gamot, mga kabalitaan. May pinaglalaban to, pero mali yung kanyang pinaglalaban. Droga na yan. May sagot ho ba kayo doon? Kinakailangan malinaw sa atin. Bakit ang mga security guard bago ma-hire sa trabaho kinakailangan sumailalim sa drug testing? Tama. Ang pagiging opisyal ng gobyerno, ikaw ay humihipo ng pera ng mamamayang Pilipino. Higit na mataas dapat ang standard natin sa mga naglilingkod sa gobyerno. Ang ihemplo ng mamamayang Pilipino. Bakit hindi tayo magkaroon ng competency test, integrity test, honesty test, at may higit sa lahat, pro-masa test? Dahil yun ang mas importanteng mga issue sa ating bansa. Yan ba yung bangayan ni Marcos Antonio Duterte? Yan ba may kinalaman? Ang problema lang dito, kinukunik na naman yan doon ang tanong na ito kung kailangan papayag ba na mag-mandatory drug test. Ngayon, kinukunik na naman ho nila sa bangayan ni Duterte at ng pamilyang Marcos. Ano bang koneksyon doon? Di po ba napakalayo eh? Itong rason na to ay talagang pang-ano na to eh. Panggibalang to, pang-piluso po na rason. Wala talagang punto tong si Espiritu. Kaya huwag niyo po iboto ito kasi wala tayong makukuha rito, mga kabaitaan. Wala tayong mapapala sa taong ito. Lalo na mainitin yung ulo. Di po ba? Wala pa nga sa posisyon. Sobrang mainitin na yung ulo. Ano pa kayo nasa posisyon na, mga kabaitaan? Hindi mo na ito malalapitan. Kasi nakuha na nila yung gusto pag nanalo at nakaupo sa pwesto, mga kabalitaan. Kaya huwag kayo magpadala sa taong ito kasi wala pang puprove sa sarili niya na kaya niya may maitutulong ito sa ating bansa. Yan sa sahod na hindi nakabubuhay ngayon. Yan ba'y may kinalaman sa kontraktualisasyon na nagpapahirap sa ating mga manggagawa? Yan ba'y may kinalaman sa kahirapan? Yan ba'y may kinalaman sa presyo ng mga bilihin? At yan ang mga nararamdaman ng taong bayan sa ngayon, hindi yung bangayang Marcos at Duterte. Ang usaping droga ay hindi bangayan ng dalawang nagbabangga ang pamilya sa politika. Correct. Ito ay tunay na nangyayari at nagaganap sa ating bansa. Kaya ako ay naninindigan na dapat sumailalim ang lahat ng opisyal ng pamahalaan at simulan natin sa tanggapan ng Pangulo. Nung kayo po ay nasa Malacanang, Attorney Rodriguez, mawalang galang na po, nagpa-drug test po si President BBM nung siya po ay na-put under question dito ho sa isyung ito. And there were people questioning the veracity ng kanyang drug test results. I agree, Ma'am Jessica. Subalit, kaunting pagtatama lamang. Yung drug test na ipinakita, that was during the campaign period, sometime November of 2021. Noon namin ipinakita yung negative drug test. Subalit nagpapatuloy yung issue ng paggamit ng droga ng mga matataas na opisyal ng ating pamahalaan. Para matapos na ang istoryang ito sapagkat ito'y interes ng lahat ng Pilipino. Sumailalim na sa isang open, fair, transparent, and credible hair follicle drug test ang lahat.
Yung bang drug test po ni President BBM noon, hindi po hair follicle test yon? Hindi ito hair follicle test. Okay, now you want him to undergo that test. Para matapos na yung usapin kung sino ba talaga ang gumagamit ng droga. Kinakailangan pagbigyan natin, again, ulitin ko, public office is a public trust. Malinaw yan sa ating saligang batas, Article 11, Section 1. At karapatan ng bawat Pilipino, lalo na ng mga kabataan, malaman kung tayo ba'y pinamumunuan ng isang taong may tamang pag-iisip. Gusto niyo po mag-react doon, Atty. Espiritu? Si Attorney Vic ang proof kung bakit ang droga ay may kinalaman sa bangayang Marcos at Duterte. Noong panahon na siya ay pro-Marcos, siya ay drug test ang kanyang pinapanlandakan na negative si Marcos. Ngayon na siya ay pro-Duterte, gusto niya ngayon i-testing si Marcos ng hair follicle test. At gusto niya ngayon nag-drug testing. Maraming salamat po kay Attorney Rodriguez and kay Attorney Espiritu. Pabor si dating COA Commissioner Heidi Mendoza. So, tingnan niyo po mga kabataan, no? Talagang rason niya ho ay wala ho talaga sa punto. Tinatanong lang ho kung pro po ho ba o anti sa mandatory drug test. So ngayon, binabala niya ho yung bagayang Marcoses at Dutertes mga kabalitaan. So ngayon, ang sinasabi ni Attorney Vic ay nagbabase siya sa legalidad na may tinutukoy siya sa ating konstitusyon na public office is a public trust. Kaya kailangan talaga maging ehemplo ho yung mga opisyalis sa ating bansa na magiging kumbaga kaaya-aya ho sa kanyang mga constituents na para naman pamarisan ho yung ating opisyalis kung saan sila ay hindi gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Kasi kung marami ho tayong mga opisyalis na may involvement ho sa kalakaran sa illegal na droga, pati yung mga constituents yung mga kabalitaan, posible ho, dadami ho, mas manganganak pa na gumagamit sa ipinagbabawal na gamot. Ngayon, sa time ni Tatay Digong, sobra-sobra ho yung kanyang binuhos sa kanyang buhay para ho ipaglaban itong war on drugs, proteksyonan yung mga inosenteng mamamayan. Di ba? Lahat ng mga tao takot sa kanya, pati kapulisan, pati mga drug lords, pati mga politicians, takot ho sa polisiya sa war on drugs ni Tatay Digong Duterte. So meaning to say, nagkaroon ho ng disiplina. Ba't hindi natin ipagpapatuloy ho yun? Ba't kailangan patugisin si Tatay Digong Duterte patungkol ho sa mga EJK na tinatawag ho nila? Di po ba? So natural, meron talagang mangyayaring ganon dahil nga po mga kabataan ay hindi pwedeng madala ho sa pakikiusap itong mga drogista. Kailangan talaga, kamay na bakal ang gagamitin. Bakit? Nasa gobyerno ka. Ano bang kapangyarihan mo? Ikaw mismo magpapatalo ka sa mga ilang mga taong drogista na ikaw mismo gobyerno. Hawak mo lahat. Yung kapulisan, yung militar, hawak mo. Tapos hindi mo gagamitin para sa kapakanan sa ating tayong mga mamamayang Pilipino. O kung ganyan ka, gaya-gaya nga sa presidente natin, talagang walang salita, walang isang salita. Hindi ho niya kayang magawa-gawa yung ginawang proteksyon ni Tatay Digong Duterte sa ating bansa at sa ating mamamayang Pilipino. At kontra naman si Attorney Jimmy Bondo. Alamin natin kung bakit pabor si dating COA Commissioner Heidi Mendoza. You have 30 seconds po. Mga minamahal kong kababayan, napakinggan natin at napanood ang talakayan sa Kongreso kung paano ginamit ang intelligence funds. Rumampa si Mary Grace at 125 million inubos sa 11 araw. Sa gitna ng kahirapan, tumataas na gasolina, nagugutom at hindi nakakapasok ang mga dapat nasa eskwela. Bakit natin bibigyan ng At mag-comment lang ako dito mga kabaitan. Isa rin to mga kabaitan nga hindi dapat ito ipasok sa Senado. Alam nyo bakit? Kasi inuhusgahan niya na si Sara Duterte na yung si Mary Grace Piatos daw, patungkol sa 129 million pesos na confi funds ni Sara Duterte. Parang ano rito, parang imbis matalino to, parang naging ob-ob na rin mga kabalitaan. Ewan ko kung anong pangalan nito, hindi ko na gustong kikilalanin pa. Yung utak nito at utak sa Wadcom, magkakasama lang ho sila. Kaibigan to ni Shelo Magno, mga kabalitaan. So, hinuhusgahan na nila si Sara Duterte at gusto lang ipa-impeach. Ano ba kayo? Ano, kayo ang batas dyan? Kayo ang Korte Suprema? Na andalin yung manghusga ng tao? Investigasyon na walang basihan? Investigasyon na illegal? Diyan sa WAD Committee, tapos sasabihin nyo na ninakaw yung perang 129 million na wala sa ilalim ng Office of the Vice President, mga kabalitaan.
Ito mga klase mga mentalidad, mga leftist din to mga kabitan, mga makakaliwa rin to, kaya huwag kayong magpauto na ito may pinaglalaban ho. Ipinaglalaban yung katiwalian, huwag ho kayong magpauto. Pag once nga may mga taong nasa kalsada, nagsisigaw, o di kaya nagsasalita ng mga kung ano-ano, na alam naman ho ng mamamayang Pilipino yung kaso ni Sara Duterte, yung akusasyon ho na mula sa WADCOM ay wala hong katuturan, at ito naniniwala rin ay alam na kung anong ibig sabihin ho sa estado ho nito mga kabaitaan, kung saan po, anong stand po niya dito patungkol sa usapin sa Confi Funds ni Sara Duterte. Kaya sa lahat ng mga kumukontra ni Tatay Digong Duterte, sa mga nakikinig at kay VP Sara Duterte na nakikinig, nanonood ngayon dito, huwag nyo po talaga isama to. Straight po tayo, PDP laban ho, senatorial slate mga kabalitaan. Dapat ho, yun ang ating ilagay lagi sa ating isipan. Dahil kung sila ang makaupo ho dyan sa pwesto, malamang sa alamang mga kabalitaan, mamamalat ho tayong lahat. Wala ho tayong magandang kinabukasan. Kasi bigla lang tong parang kabuti to, biglang biglang lumitaw. Tapos ipinaglalaban yung katiwalian. Although nasa nasa kuwa to dati, pero kuwa ba 'yun? Correct me if I'm wrong ganun na lang siya magsalita mga kabitaan. At inakusahan na rin niya si Inday Sara Duterte. 'Yun ay hindi maganda ho. Di po ba? Gagamitin niya yung issue na yan para ho lang sa kanyang kapakanan na makakuha ho sa pwesto dyan sa Senado, kabalitaan. Confi funds ang mga ahensyang walang direct na mandato sa national security. Attorney Bondoc, you have 30 seconds naman po to explain your position or your vote. Ang sagot ko po dito ay hindi agad-agad. Nagkakaisa po tayo na talagang dapat labanan ng korupsyon. Ngunit ako po ay naniniwala na ang lahat ng government agencies ay may kinalaman sa national security. Ang national security po ay hindi lang terorismo, komunismo, kundi kuminsan internal threats sa ahensya at sa mga empleyado nito. At ang COA po ay naglabas ng magandang circular 2015-01 na meron namang guidelines upang gastusin ang pondo na ito. Kaya hindi agad-agad. Reaction niyo po, Commissioner Mendoza, may circular daw ho. Salamat, Atty. Bondoc, at nabanggit ang circular na ating pinagtulong-tulungan, pinaghirapang gawin, 2015-1. Malinaw po doon at sinasabi, hindi lahat entitled sa confidential funds. Diba? Ay kung ikaw ay Department of Education, ayun ba naman nagawa na ng ibang sekretary na walang confi? Bakit ngayon meron? Attorney Bondoc, ang inyong tugon, you have 30 seconds. Ang tanong ko lang po, kay kagalang-galang po na Ma'am Heidi, bukod po sa Intel funds, meron pa po sa inyong karanasan na mga pondo na inaabuso ng mga ahensya? At kung meron po, dapat din po bang tanggalin ang lahat ng pondo na ito? Attorney Bondoc, hindi po ito issue ng type of funds. Ito po ay issue ng type of audit. Iba po ang audit ng confidential funds dahil ito nga po ay cash advance at hindi po nakikita ang mga supporting documents. Maaari po ba ako mag-respond? Kasi palagay ko oras ko pa po yun. Okay. Dito, reaksyonan ho natin yung sinasabi ni, sino ba yun? Si Heidi ba yun? Patungkol sa audit kay Inday Sara Duterte. Malinaw din naman yung sinasabi ng Commission on Audit, yung aligasyon ho, ng akusasyon ho ng HUAD Committee, year 2022 to 2023, yung Confi Funds ni Inday Sara Duterte, ay nilustay, ninakaw daw. Ba't nagpalabas ho sila ng investigasyon? At lumabas ho sa investigasyon nilang ng COA na unmodified report ho, yung kanilang natanggap mula sa Commission on Audit. So ibig sabihin nun, cleared ho si Inday Sara Duterte, wala ho siyang ninakaw, wala nilustay na pera. But sa ganitong mga pag-uusap or sa ganitong usapin, ba't hindi ho nila mabanggit-banggit na nagpalabas na yung COA? Ba't lagi ho nila itong pinipilit na si Inday Sara talaga, yung ascertain na Mary Grace Piatos, ay yun ang nagnakaw ng pera sa Confi Funds ni Inday Sara Duterte? At nagtatanong kung sino kaya itong tawag nito, itong nilalang na ito mga kabalitaan. O ba't lagi nilang sinasabi yung ganon? Na meron na ngang unmodified report yung COA na nagpapatunay sa taong iyon na sinasabi nila na wala hong nangyaring nakawan. At tama ho ang ginasta. Nagpalabas lang ho sila ng tawag doon, yung ano nga ba yun? Yung parang pinapasumite ni COA, yung mga dokumento ni Inday Sara Duterte
para makita at malaman kung totoo ba may nagawa or may nagasta yung pera sa proyektong kanilang gawa mga kabalitaan. Yung notice of disallowance rather. O di po ba? So hindi nila yun mabanggit-banggit. Alam nyo kung bakit? Naturalmente. Kasi kung sila mismo magsabi niyan, papaniwalaan talaga sila mas lalo sa taong bayan na si Rizal ay walang problema ho sa confi funds niya. Yung mga DDS yung nagsasabi kasi ayon lang i-suportahan yung naging resulta ng COA. Kasi diyan sila, mamamati talaga sila diyan mga kabalitaan. Pag sila'y inamin ho nila na yung COA ay nagpalabas ng ganung resulta pabor kay Inday Sara Duterte. Naputo lang po. Opo. Sige po. Ako po kasi ay naniniwala sa proseso at napakaganda po ng guidelines ninyo. Ang pinagkaiba lang po ng ating paniniwala ay naniniwala ako na ang gobyerno ay nasa linya ng kaayusan at kaguluhan. Kaya ang lahat po ng ahensya kahit papano ay may kinalaman sa national security. Lalo po akong gumagalang at naniniwala sa proseso. Bilang isang auditor na may 27 years na karanasan, ang audit po is about process and compliance with laws, rules, and regulation. Public funds is about transparency and accountability. Subalit hindi ako nag-agree na lahat ay may relasyon sa national security. Graduate po ako ng National Defense, medyo po napag-aralan namin yan, at tatayo po ako na kailangan pag-aralan sino ang entitled sa confidential intelligence funds. Maraming salamat sa dating COA Commissioner Mendoza at kay Attorney Bondok. Sunod na issue, ayon sa Quadcom ng Kamara, may sapat na basihan. Ito mga kabaitan, pakinggan ho natin. Magandang laban to. Ito yung pinaka-highlights ho natin. Si Castro laban ho kay Senator Bato de la Rosa. Para kasuhan si dating Pangulong Duterte dahil sa di manoy crimes against humanity sa kanyang drug war. Pero sabi ng kanyang mga kaalyado, politically motivated ang rekomendasyon ng Quadcom. Ang tanong ng bayan, dapat bang sampahan ng kaso si dating Pangulong Duterte o hindi? Para sa lahat ng mga kandidato, itaas na po ninyo ang inyong mga boto, yes or no. At ang mga sasalang para pagdebatihan ang isyong ito, si Representative Castro na pabor sa panukala. Conditional naman ang tugon ni Senator De La Rosa. Dapat lang kasuhan si dating Presidente Duterte at long overdue na ito. Pati yung mga kasapakat niya at nag-utos sa pagpatay sa war on drugs. Libo-libo ang pinapatay ni Duterte pero wala pang napapanagot. Kaya kailangan talaga ng hustisya ng ating mga mamamayan. Sinasabi natin dito na dapat ay yung kaso na ito ay matagal na, pati na rin siguro. Senator De La Rosa? Ang sagot ko dyan is conditional, no? Hybrid. Pwedeng yes, pwedeng no. Yes, in the sense na nobody is above the law. Right. Kapag mayroon siyang nagawang kasalanan, kasuhan natin. Pero kung wala naman siyang nagawang kasalanan, huwag mo siyang kasuhan base doon sa kaso ng ibang tao. Because guilt is personal. Huwag po nating ipaangkin kay Pangulong Duterte yung kasalanan ni Ninja Caps. Kaya po, after 3 years na tapusan sa pag-ulo, walang kaso. Meron ho naman kayo ngayong 15 seconds para mag-react po kay Senator De La Rosa. So, mismong siya, si President Duterte, ay umamin na pumatay siya ng tao. Kaya kailangan siyang kasuhan. At ito, sino ba yung nagdisenyo ng mga policy na ito? Siya rin. At nag-cause ng pagpatay. Maging si Senator Senator Bato ay dapat kasuhan. Alam niyo po mga kapitan, itong kamangmanga sino ba to? Si Castro. Kahit po kasi sa batas, kahit po kasi aminin mo na ikaw pumatay ni Juan de la Cruz mga kabalitaan, kahit nagawa mo pa ho yan, at ikaw ay nagsabi ho sa kapulisan at nag-confess ho kayo na pinatay mo si Juan de la Cruz, ito nangyari, bla bla bla. So, hindi po maaari kayong hulihin ng kapulisan. Hindi ho kayo agad-agad ipapakulong ho.
At hindi ho kayo i-inquest agad mga kabalitaan. Kahit admitted ho kayo na kayo po ang pumatay ni Juan de la Cruz. Alam niyo ba kung bakit? Sa batas ho natin mga kabalitaan ay nagsasaad po na kung ikaw ay inamin mong ikaw nagpatay, ngunit walang may pakitang ebidensya or walang may pakitang witness. Kumaga, ikaw na talaga alam mo pinatay mo pero walang witness ho. Hindi ho talaga yan agad-agad makakasuhan. Una po ho yun pag wala ho kayong supporting documents or even witness against ho sa'yo, kahit pa inamin mong ikay pumatay sa taong yan, hindi ho kayo mahuhuli niyan. Hindi ho kayo makukulong. Hindi ho kayo inquest ho niyan agad-agad. Pangalawa po, ang kailangan pong gawin, magbigay po ng sinumpaang salaysay ang suspect na siya po ay pumatay kay Juan de la Cruz. Subalit, kung sinabi niya lang po na akong pumatay pero ayaw niyang magbigay ng sinumpaang salaysay, ay wala hong magagawa ang ating otoridad. Wala ho. Within 24 hours mga kabalitaan, yan iuhold yan sa kanilang kustodiya. Kung wala hong magrereklamo o kung meron man, ngunit walang witness mga kabalitaan, malamang sa piskalya pa lang ho, hindi na ho yan tatanggapin yung reklamo allegedly na pinatay mo yung mama mga kabalitaan. Yun po yun ang proseso doon. Yes, pumatay ako. Saan ba yung pinatay mo? Wala. Yes, pumatay ako. Sino bang witness mo? Wala. Makukulong ba si Tatay Digong? Makakasuhan ba? Yes, pwedeng makasuhan. Pero sabi ko nga, hanggang piskalya lang ho yan. Hindi ho yan uusad mga kabalitaan. Kaya ito, hindi niya alam yung mga pinagsasabi niya. Porket inamin ni Tatay Digong na may binaril siya sa kanilang lugar nung time mga ilang taon na, ay kakasuhan talaga ng murder. Kakasuhan ng EJK. Walang kalam-alam sa batas to Kaya nagmamarunong mga kabalitaan. Sana man lang, nakipagdebate siya dyan at mag-research siya muna bago niya sinasabing ganung bagay. Kasi siya mismo babalikan sa question na yan. Ikaw convicted ka. Ba't hindi ka pa nakakulong? Dapat nasa kulungan ka na. Ano bang tawag sa'yo? Convicted. Hindi ka na accused. Convicted dahil may sentensya na. May desisyon na ang korte against sa kalayaan nito mga kabalitaan. Ma'am, gigil na gigil kang kasuhan si Pangulong Duterte at ako ng mga kaso na hindi mo kami malilink. Kumusta na po yung conviction mo sa kasong child trafficking? Ano na po nangyari? Bakit andyan ka pa? Hindi ka pa nakulong? Yun nga, ang tanong ko, pakisagot lang. Kasi ang ordinaryong tao nagtatanong, porque congresswoman ka, hindi ka nakulong. Sila pag yung mga ordinaryong tao, kulong ka agad. Kung ito po ay nasa Kongreso, ay out of order ko po dahil wala siya sa tanong. Di ba? Kung nasa Kongreso, yun naman talagang panlaban nyo kung tatanungin kayo, babaliktarin yung tanong, ipapasa sa inyo. Yun, sasabihin mong out of order. Bakit? Hindi ba totoo yung pagtatanong na yan? Di po ba? So, inaabuso nila yung tinatawag nilang kapangyarihang ipinagkaloob sa kanila sa ating saligang batas. Kaya ito siya, pasalamat na lang tayo na hindi ito, wala na ito sa Kongreso, sa 20th Congress, at hindi rin naman ito makakapasok sa Senado. So, itong grupo na to, ACT Teachers Party List mga kabalitaan, pakatandaan nyo po, huwag nyo pong bigyan ng boto ito dahil malamang sa alamang mga kabalitaan, magdadala lang ho ito ng kaguluhan diyan sa mayabang kapulungan. Ang ginawa po natin na pagre-rescue, tama lang po yung ginawa ko na pagre-rescue sa mga teachers, sa mga bata na biktima ng mga harassment, intimidation at threat doon sa sinasabi ni Senator Bato na kaso. So kung sino mang mga teachers gagawin yon, yung ipagtanggol at sagipin yung ating mga teachers at mga estudyante. So tingin ko po sino daw mga teachers gagawin yon? Gagawin niya sa mga teachers kung parehas kayo ng utak, kasing utak mo rin. Pero yung mga teachers, yung teachers na medyo, yung pag-iisip ay talagang nasa tama ho, malinis yung konsensya, hindi mga masasamang tao, hindi masasamang mag-isip, ay hindi ho yan magagawa. Yung utak mo kasi, utak talangka. Kaya kahit alam mo ng mali, dinadala mo pa yung ilang mga kabataan sa kabundukan. Doon mo binabahay. Ngayon, nasintensyahan ka. Ngayon, sa debating ito, todo deny ka rin. Na hindi totoo yun. Mali yung desisyon na yun. Bakit? Mas matalino ka ba sa huwes na nag-convict sa'yo? Sa kasong ipunukol sa'yo na may mga ebidensya?
Pamilya nga ng mga kabataan ay galit nga sa iyo eh. Tapos sasabihin mong walang katotohanan yan? Ay walang mali doon sa ginawa po natin doon sa kaso. Now, Senator De La Rosa, may pagkakataon ho kayo na magtanong o mag-react pa rin sa posisyon po ni Representative Castro. 15 seconds po. Ano pong risk yun na pinagsasabi niya? Na yung mga parents ng mga bata mismo ay galit na galit sa kanya. Bakit ginamit niya ang mga kabataan para sa kanilang kapakanan? Walang risk yun nangyari doon. In fact, konbiktado ang asa sa kaso eh. There was no rescue. Well, yung sinasabi naman po ng mga magulang na galit sa akin, ay ito ay gawa-gawa lang ito. Ito mga magulang na ito. So kung titignan natin yung mga magulang ng mga bata na talagang involved doon sa pag-aaral ng mga bata. So yun po mga kabalita, no? Diyan po. Okay, so yun po. Natawa ako sa talagang hinubaran eh. Ha? Talagang pinukaw itong si sino ba yun? Si Castro mga kabalitan. At binihisan sa katotohanan. Hinubaran ang kanyang kamalian at binihisan sa katotohanan mga kabalitaan. Durog dito si Castro. Talagang payang-paya. Alam niyo po, yung ipinaglalaban niyo talagang maliho. Hindi ho talaga kayo makakalusot sa mata ng tao, sa mata ng Diyos, sa mata ng batas mga kabalitaan. Hindi eh. Kahit gaano o kahit ano pang rason na gagawin nyo, hindi ho makakalusot. Talagang hindi kayo makakadiretso. Kumbaga, bigla na lang kayong maliliko na hindi nyo alam na bunggo na pala kayo. Kasi nga, baluktot yung ganyong pag-iisip. Baluktot ang inyong pangangatwiran. Kaya, hindi magwawagi talaga ang kabutihan sa kasamaan. Kaya mga kabalitaan, kung nagustuhan niyo po itong ating reaction video ngayon, matsalamu sa inyong lahat. Huwag kalimutan mag-subscribe. Meron na ho tayong 44,193. Sana po bago matapos o bago darating ang midterm election 2025, andyan na ho kayo at aabot tayo sa 50,000 subscribers at 100,000 subscribers mga kabalitaan para ho before matapos ang taong 2025 kabalitaan. Sana tulungan niyo po ako dahil tayo po ay may gagawing proyekto para sa ating charitable works for under sa HRBS or Helping Restore the Bayanihan Spirit mga kabalitaan. At lahat ng mga komentaryo natin dito ay katotohanan, hindi ho bugso ng damdamin. Base ho sa kanilang mga reaksyon, sa kanilang mga pagpapaliwanag. At tayo po, sigurado naman na nasa tama ho tayo at nagbibigay ho tayo ng tapat, totoo, komprehensibo na mga pangangatwiran at impormasyon sa ating munting bahay reaction video sa Danagan Balita News Update. Kaya mga kabitan, matsalam, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, lahat ng mga Pilipino saan mang lupalop ng ating mundo, overseas Filipino workers, ating bagong bayani ng Pilipinas. Ako'y magpapaalam na po. To God be the glory. Mama, Chip Chip. Peace out!